Noong nakaraan, nakarating na nga itong si Jo Marie sa Puerto Princesa. Hindi niya nakala na sobrang ganda pala ng lugar na pwedeng balik-balikan. Dahil sa tinuruan nito ni Mang Kaloy ang binata, kaya naman ilang araw lang ang nakalipas ay kabisado na nito ang pasikot-sikot sa lugar. Iho, hindi mo naman kailangang maging tricycle driver. Narito ka para mag-relax. Lo, kaya nga po ako nandito dahil gusto kong maranasan ang mga trabahong pabobrinsya. Mukhang hindi naman mabigat ang pagmamaneho, di ba? Dahil nakasakay lang tayo. Ikaw ang bahala, Iho. Basta, hindi kita inutusan ha, na gawin yun. Isang umaga noon dahil pumayag itong si Mang Kaloy na babiyahe itong si Jo Marie, kaya naman maaga itong nagising para magsimula ang career bilang tricycle driver. Hindi nga nagkamali itong si Jo Marie. Maraming pasahero ang kanyang naisakay. Isa na rito ang dalawang guro na sumakay nitong umaga. Gusto niya sanang makilala ang dalawang dalaga, subalit ay pinaunahan siya ng takot at pangamba. Iho, kumusta ang biyahe mo? Naku Lo, grabe. Ang sarap palang mamasada dito. Ito nga palang kita ko 500. Aba, mukhang marami yatang sumakay sa iyo ha, bilang sa bagong driver. Oo Lo, yung iba nagulat at yung iba naman ay nagtatanong kung nasaan ka raw. Ang sabi ko naman ay kailangan mo nang magpahinga na ilang araw. Lo, alam mo ba na kanina habang nasa biyahe kami, lagi nakatingin sa akin yung isang guro. Di ko alam kung nagapuhan sa akin o kaya naman nagulat dahil sa isang gwapo ang driver. Nako, baka yung dalawang magkaibigang guro na sina Dayan at Trexie yun. Mukhang sila na ngayon Lo. Alam mo Lo, yung isa doon, hindi naman mataba. Yung sakto lang, maganda siya. Gusto siya makilala pero kanina natakot ako baka didmahin lamang niya ako eh. Nako Jo Marie, baka naman si Dayan yung sinasabi mo. Oo, maganda siya, mabait, galing sa isang simpleng pamilya pero dahil sa sipag at determinasyon niya kaya yun, napagtapos ng pag-aaral at nakahanap ng matinong trabaho. Gusto mo ba siya Iho? Oo Lo, pero hayaan nyo. Ako na lang muna ang diskarte para naman malaman ko rin yung personal na katangian niya at pagkatao. Naks naman, mukhang tumatapang yata si Jo Marie ngayon ha. Samantalang matapos ng klase, nag-usap naman ang dalawang magkaibigan sa kanilang nakitang tricycle driver. Hoy Trixie, napansin mo ba yung tricycle driver kanina? Bakit na yan? Huwag mong sabihin na bumaba ng standard mo pagdating sa love life. Hindi naman ha, pero nanghihinayan lang ako sa kanya kung bakit hanggang tricycle driver lang ang kanyang naabot. Sayang, gwapo pa naman siya. Uy Dayan, kilala kita ha. Kapag bet mo ang isang guy, pinapansin mo ito. Hay naku Dayan, lumang estilo na yang mga lalaki para magustuhan mo sila. Tingnan mo nga, ang layo ng educational background, working experience niyong dalawa, at sigurado akong kapag gusto mo siyang makilala, hindi ka niya titigilan hanggang sa mahulog na ang loob mo sa kanya. Bakit Trixie? Naranasan mo na bang ligawan ng tricycle driver? Aba, oo naman sa umpisa. Alam mo, ang sweet ng mga iyan. Lagi kang sinusundo, lagi magbibigay ng bulaklak sa'yo. Pero sa huli, lulukuhin ka rin nila, hahanap ng iba. Naku, mukhang totoo ngang umiibig ang kaibigan ko sa isang tricycle driver ah. Pero ngayon mo lang to sinasabi sa akin Trixie ha? Oo, baka kasi pagtawanan mo lang ako eh. Ay, ano ka ba Trixie? Hindi ko naman sinabi na magpapaligaw ako ng lalaking iyon. Wala lang, napansin ko lang sa kanya. Alam mo Trixie, gusto ko magkaroon ng perfect fiancé na magdadala sa akin sa altar. Hoy Dayan, sure nga ka ba? Walang perfect love life no? At kung yan ang hinahanap mo sa isang lalaki, hindi magiging matandang dalaga ka. Wala kang matagpuan sa totoong buhay na ganyan. Oo siya, magliligpit na nga tayo para naman makauwi na. Hapon na noon, maraming mga tricycle ang nakaparada sa labas ng paralan. Puro puno na ang mga ito, maliban na lamang sa tricycle na sinakyan nila noong umaga. Yun din kasi ang tricycle na nakaruta sa kanilang lugar. Dayan, nakita mo ba ang nakikita ko? Yung gwapong driver, nariyan siya. Ano? Sa kanya ba tayo sasakay? Trixie, wala naman tayong ibang choice. Siya lang babiyahe sa lugar natin. Teka lang, hindi ba yan yung sasakyan ni Mang Kaloy?
Ang ibig sabihin ba nito? Kilala niya si Mang Kaloy? O baka naman, anak siya ni Mang Kaloy? Ano, sasakyan na ba tayo? Oo Trixie, kisa naman maglakad tayo. Siguradong gabi na tayo makauwi. Samantalang mula naman sa di kalayuan ay natanaw ni Jo Marie ang dalawang guro na papalapit sa kanyang kinaroonan. At sa palagay niya ay sasakay ito pauwi sa kanila. Magandang hapon po sa inyong dalawa, ma'am. Sasakay po ba kayo? Opo kuya. Pero, teka lang, hindi ba tricycle ito ni Mang Kaloy? Nasaan siya? Si Lolo? Nasa bahay ho. Ako muna ang nabiyahe sa ngayon. So lolo mo pala si Mang Kaloy. Kaya pala ang bait mo. Mana ka pala sa lolo mo eh. Hi, ako nga pala si Trixie. At ito naman ang kaibigan kong si Dayan. Nice to meet you po sa inyong dalawa, ma'am. So, tara kuya. Alis na tayo pero mauna akong bababa. Itong kaibigan kong si Dayan, ihatid mo to ng maayos ha. Kung hindi, susumbong kita kay Mang Kaloy. Nako ma'am, syempre naman po. Bilang isang pinagtiwalaan yung driver, ihatid ko siya ng ligtas sa kanila. Nako Dayan, sweet naman pala ang lalaking ito eh. Tigilan mo nga ako Trixie. Ikaw nga itong nagsabi na mag-iingat sa kanilang mga driver. Mga ma'am, meron problema sa inyong dalawa dyan? Wala naman kuya. Sige, mag-drive ka lang dyan. Ano nga pala pangalan mo kuya? Jo Marie po. Jo Marie Vergara po. Oh, Jo Marie Vergara. Mukhang pamilyar sa akin ang apelido niyo po. Pero hindi naman Vergara ang apelido ni Mang Kaloy, hindi ba? Opo ma'am. Hindi po Vergara ang apelido ng lolo pero bata pa lang kasi ako noon. Tinawrin ko na siyang lolo eh. Hoy Trixie, ang dami mo nang alam dyan ha. Para ka ng investigador. Lagi mo siyang tinatanong. Dayan, wala namang masama hindi ba? Ayaw mo nun. Para naman makilala natin siya ng maigi. Jo Marie, dito na lang ako bababa. Ingatan mo itong kaibigan ko ha. Siguraduhin mo lang na makauwi ito ng ligtas sa kanilang bahay. Opo ma'am, makaasa po kayo. Bumaba na itong si Trixie at nagpaalam na sa kaibigan. Muli namang pinaandar ni Jo Marie ang sasakyan. Jo Marie, pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko ha. Masyado talaga yung palatanong eh. Okay lang yun ma'am. Maganda nga yun para naman mas makilala natin ang isa eh. Pero may iba tayo ma'am. Hindi ba kayo natatakot? Medyo malayo-layo pala ang bahay niyo dito eh. Oo, natatakot din ako. Minsan kasi kapag inabutan talaga na ako ng dilim, doon na lang ako makikitulog sa bahay ni na Trixie. Medyo maaga pa naman kaya ayos lang. Ma'am Dayan, bakit hindi ka na lang magpasundo sa boyfriend mo? Para naman mas komportable ka, lalo na sa pag-uwi niyo sa bahay niyo. Naku Jo Marie, wala pa akong boyfriend. Tsaka hindi ko pa nakikita ang lalaking nagpapatibok ng puso ko. Ikaw, meron ka na bang girlfriend? Ako? Girlfriend? Wala pa. Ewan ko ba kung bakit ayaw sa akin ng mga girls? Ano? Sa gwapo mong yan? Wala ka pang girlfriend? Bakit? Baka naman, hindi girl ang gusto mo. Ma'am Dayan naman, umayos ka nga dyan. Ikaw kaya dyan ang ligawan ko, papayag ka ba? Ako? Pwede naman. Pero yan kung mapa-oo mo ako. Kinikilig na lamang ang dalawa habang patungo sa bahay ni Dayan. Ngunit isang pangyayari ang hindi nila inasahan. Habang nasa daan sila, meron kasing tatlong lalaki ang nakaharang sa kalsada at mukhang may masama itong binabalak sa kanila. Hoy, ikaw, bumaba ka ng tricycle, pati yung pasahero mo. Nako, Jo Marie, anong gagawin natin? Yang mga yan, hindi yan taga dito sa amin eh. Huwag kang mag-alala Ma'am Dayan, nandito ako para sa iyo. Puprotektahan kita. Huwag kang mag-alala Ma'am Dayan, nandito ako para sa iyo. Ililigtas kita. Ano kaya ang mangyayari sa kanila ngayon? Lalo na at may masamang tao ang nakaharang sa kanilang harapan. Makalusot kaya sila sa oras na iyon? Kaya naman mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang susunod na eksena sa ating part 3. Abangan!